Para akong nasa probinsya. So ayan, makikita nyo. Hello, magandang umaga sa inyong lahat, sa lahat po ng mga manonood at sa lahat po ng mga subscriber ko. Ngayon pong araw na ito ay eto, panibagong araw ulit. Lunes, araw po ng Lunes ngayon at meron na naman akong gagawing isa pang equipment na bako. So kung makikita nyo dito sa likod ko na para akong nasa probinsya. So ayan, makikita nyo meron pong farm dito, pag-aari po ng boss ko to at maintenance po ako ng mga heavy equipment sa kumpanya nila. So ayan, iikot ko sa inyo. Kung nakikita nyo itong bako na to, ito po ay gagawin ko at i-condition. Bali po yung bako na yan ay matagal na na-stock. Magit 1 taon na ang pagkakasabi sa akin at i-condition. Umiinit na rin daw pag nagtrabaho. So chichikapin ko po lahat ng mga filter at i-change oil na rin natin. At titingnan pa yung ibang mga tagas-tagas. So ngayon, samahan po nyo ako sa paggawa ko nitong bako. Sa nga pala itong bako na ito ay Komatsu at ang model nitong mini excavator na ito ay PC55. So yan, at ipapakita ko sa inyo kung ano ng itsura. Parang isang bulatin na lang ang hindi pumipirma at kung makikita nyo ay parang hindi nagagana. So yun po, at samahan po nyo ako. Ayan. Ayan. Mga bukas-bukas na. Inaagyo na. Ayan, makikita nyo. Ayan, parang napabayanan na kung makikita nyo. Ayan po. Dito nga pala sa mga gilid ko maraming palisdaan dito. So ayan. Dito rin sa kabila. Ito puro equipment din po ito. Komatsu na loader 320. So ayan. Ayan. Ito yung parte ng makina. Makikita naman nyo. Halos parang napabayanan na. Ito naman yung kanyang radiator, fuel line, mga filter. Ayan. Andudumi na. Ayan. So ayan ang model PC55. Ito yung parte ng hydraulic tank at ito yung fuel tank nya. So ayan. Mga kabayan, gusto ko lang i-share sa inyo itong tinatrabaho ko. Bali, ang problema po nito, gaya nga ng sinabi ko, ay mga 30 minutes to 1 hour nagiinit na yung hydraulic, umiinit na yung makina sa parte ng hydraulic at bumabagal na rin siyang kumilos. So nakita ko yung problema, unang-una yung hydraulic filter nya dito sa loob ng tangke. Yung hydraulic filter po na element ay nasa ibabaw ng tangke yon, na bago pumasok yung hydraulic, dun muna siya dadaan sa filter para masala niya yung mga dumi. So yun, maraming dumi na yung filter. At ang isa pang nakita ko, kung makikita nyo ito nga sa baso, ano pong kulay nyan? Kulay brown na. Ito po ay hydraulic 10 na kulay brown na. Ibig sabihin po, pag ganito ang kulay, ayan, may halo na po ng
tubig itong hydraulic. So isa yun sa nagiging causes din ng pag-init ng hydraulic kapag nagtrabaho na ng matagal, nagiinit siya. So nawawala na ng yung hydraulic po, dapat hindi ganitong may halo kasi wala ng viscosity yung hydraulic kapag nahaluan na siya ng tubig. So ayan, kaya magpapalit po ako ng hydraulic. Ididrain ko itong nasa loob ng tangke at papalitan ko ng bago. At yung filter nagpabili ako, nakalimutan kong ipakita sa inyo. Mamaya po ipapakita ko sa inyo yung klase ng filter na sinasabi ko, kasi yun ang magsasala ng mga dumi papasok sa tangke. Bale, ito po yung hydraulic filter nya na element. So makikita nyo, ayan. Papalitan ko na lang to kasi mabigat na. Para mas maganda yung daloy ng hydraulic para hindi mag-init. Isa pong nagiging causes ng pag-init ng hydraulic kapag nagtrabaho, minsan sobrang dumi na ng filter nya. So yun, papalitan natin to. So yun, tinitesting namin kung mag-iinit pa at kung malakas na yung kanyang bomba. So ayan, pag matigas, inaangat naman niya yung puwet eh. So ibig sabihin nun, talagang malakas na. So obserbahan lang namin mga 1 oras kung hihina pa siya, kasi dati daw humihina eh. Mga makapagtrabaho ng 30 to 1 hour, humihina na yung performance niya at nagiinit na rin yung bomba. Ayan, si Tatay Romy yung siya nag-operate. Sinama ko siya para nakikita ko kung ano ang performance niya. Yan. Dito kami sa loob kung saan itong kalakihan ng lupa nito. May farm dito sa dyan. May farm dyan sa pag-aari ng boss ko to. Ayan. Malawak po itong lupain nila. So ayan.